Noong 1984, isang lalaki ang nag-audition para sa palabas sa TV na Press Your Luck. Gustong-gusto niya ang palabas kaya't naglakbay siya ng 3 araw mula Ohio papuntang California at nagdala pa siya ng souvenir na plato na may maskot ng palabas bilang regalo para sa producer na si Bill. Karaniwan siyang nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng air conditioning at sa taginit nagmamaneho siya ng truck ng sorbetes. Ang audition ay naputol ng ibunyag ni Assistant Sylvia na ang lalaking ito ay nagbigay sa kanila ng peking pangalan. Lumalabas na kinuha niya ang lugar ng isa pang kalahok na nahuli sa kanyang appointment. Ang tunay niyang pangalan ay Michael at agad siyang pinalabas. Nanghihinayang si Bill sa pagkawala dahil gusto niya si Michael, pero sabi ng casting director na si Chuck na hindi niya pwedeng i-cast ang isang manloloko. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kakaibang ingay at sumilip si Bill sa bintana para matuklasan na nagmaneho si Michael papunta roon gamit ang kanyang ice cream truck na ngayon ay hindi na umaandar. Humanga si Bill sa determinasyon ni Michael, kaya sinabi niya sa kanya na maglinis at bumalik kinabukasan ng umaga para sa palabas. Pagkatapos, pumunta si Michael sa isang thrift store para bumili ng magandang jacket. Palihim niyang tinanggal ang isa sa mga buttons at kinumbinsi ang kahera na bigyan siya ng diskwento para sa nasirang produkto. Pagkatapos, tinahin niya ulit ang buttons. Kinabukasan, binigyan ni Sylvia ng tour si Michael at ang iba pang mga kalahok sa studio. Tumingin sila sa mga katang-isip na set bago makarating sa game show area. Sinubukan ni Michael na masilip ang likod ng mga eksena, pero agad siyang hinila ni Sylvia palayo. Pagkatapos, iniwan ang mga kalahok sa isang silid para mapanood ang palabas habang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sa wakas, pinili ni Sylvia si Michael at 2 pang manlalaro mula sa silid at dinala sila sa likod ng entablado, kung saan nakilala nila ang host na si Peter at ang mascot. Ang 3 kalahok ay dinala sa kanilang mga upuan at nagpatuloy ang pagre-record na may malakas na hiyawan mula sa mga manonood. Kinausap ni Peter ang bawat manlalaro at nagbiro. Si Ed ang nanalo mula sa nakaraang araw at si Janie ay bago. Kinakabahan si Michael pero nagawa pa ring magkwento tungkol sa kanyang simpleng trabaho at sa kanyang pamilya na nanonood sa bahay. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Peter ang lahat tungkol sa mga patakaran. Nagbigay siya ng tanong at ang unang manlalaro na pumindot ng button ang makakasagot. Ang mga manlalaro ay pumayang sumangin na mag-create ng kanilang sariling sagot. Ang tamang sagot ay nagbibigay sa kanila ng 3 ikot. Ang pagsangayon sa tamang sagot ay nagbibigay ng 1 ikot at maling sagot ay walang makukuha. Para sa unang tanong, sumagot si Janie at sumangayon ng mga lalaki sa kanya. Tama ang sagot niya kaya lahat ay nakakuha ng spin points. Para sa ikalawang tanong, pinindot ni Michael ang button bago matapos magsalita si Peter at nagkamali siya ng hula. Nakuha ni Ed ang tamang sagot sa ikatlong tanong at sumangayon ng iba sa kanya, kaya't mas maraming puntos para sa lahat. Sa wakas, nakuha ni Michael ang tamang sagot ng basahin ni Peter ang ika-4 na tanong. Bago magsimula ang susunod na yugto, nagkaroon sila ng maikling pahinga. Gusto ni Michael tumawag sa telepono pero ipinaliwanag ni Sylvia na hindi ito pinapayagan. Pagkatapos ng break, iniikot ni Peter ang mga upuan ng mga kalahok para makita nila ang big board. Isa itong malaking screen na may iba't ibang panel ng premyo at isang ilaw na random na nag-highlight sa isa sa mga panel na ito. Maaaring pindutin ng mga manlalaro ang kanilang baton para ihinto ang ilaw at makuha ang anumang premyo na mapuntahan nito o maaari nilang ipasa ang kanilang turn at hayaan ang kanilang mga kalaban na mauna para makuha ang bankrupt na espasyo. Ang manlalaro na may mas mababang puntos ang mauna at iyon ay si Michael. Nag-concentrate si Michael sa board at gumawa ng 2 ikot. Minsan, una, nakakuha siya ng $2,000 pagkatapos ay $1,500 at isang libreng spin. Sa kasamaang palad, ang kanyang ikatlong spin ay napunta sa mascot space at nawala ang lahat na naging sanhi ng kanyang pagmumura ng malakas. Hindi masaya ang production team tungkol dito dahil hindi sila pinapayagang maglagay ng pagmumura sa isang family show. Sinuri nila ang tape at kinumpirma na hindi ito ma-edit kaya nagpasya silang ire-record ang reaksyon. Kinakabahan si Bill dahil kung masyadong magwala si Michael, siya ang sisisihin sa pag-imbita sa kanya. Napagalitan si Michael at agad siyang humingi ng paumanhin. Si Ed at Janie ang susunod na naglaro at nakakuha sila ng $4,000 habang ginagamit ni Michael ang pagkakataon para pag-aralan ng mga pattern ng ilaw sa board. Pagkatapos ay oras na para sa isa pang pahinga at tinakay ni Sylvia ang mga kalahok papunta sa banyo. Isang desperadong Michael ang nagsabi sa kanya na kaarawan ng anak niyang babae ngayon at kinumbinsi siyang payagan siyang tumawag. Sa kasamaang palad, walang sumasagot at nagsimulang magmura ulit si Michael. Pagkatapos ng break, bumalik ang mga manlalaro para ipagpatuloy ang kanilang mga spin. Si Michael ang unang pumunta dahil siya pa rin ang nasa huling pwesto. Sa round na ito, pinipindot niya ang button na may tamang timing sa bawat pagkakataon na naggamit sa kanya ng $13,000 at isang dagdag na spin. Naging masaya ang production team at ipinagmamalaki ni Bill ang kanyang desisyon. Tumanggi si Michael na ipasa at patuloy na naglalaro, palaging napupunta sa mga espasyo na nagbibigay sa kanya ng dagdag na spins. Pinapayuhan siya ni Peter na magpahinga dahil baka mawala ang lahat pero masyadong nasasabik si Michael para huminto. Patuloy siyang naglalaro ng paulit-ulit at umabot sa $28,000 na isang bagong record sa palabas. Ang mga tao ay nag-cheer para sa bagong bayani pero ang production team ay mula sa pagiging excited ay naging kahina-hinala. Si Bill ay sobrang nag-aalala kaya't nagutos siya ng commercial break at tinawag si Peter sa kanyang opisina. 2 makeup artist ang dumating para asikasuhin ang mga kalahok at sinubukan ni Michael na yayain sila sa double date kasama siya at si Ed para magdiwang pero tinanggihan siya. Sa opisina, sinabi ng production team kay Peter na may mali kay Michael. Gusto nilang takutin ni Peter si Michael sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga statistikal na posibilidad ng pagkatalo. Pagkatapos ng break at nagpatuloy ang shooting, sinimulan ni Peter ang segment sa pamamagitan ng pagsasabi kay Michael tungkol sa lahat ng pagkakataon na nakita niyang nagkamali ang mga swerte dahil sa sobrang kumpiyansa ng isang manlalaro. Gumawa pa siya ng ilang biro para hindi direktang tawagin tanga si Michael. Gayunpaman, kahit gaano karaming babala ang ibigay ni Peter, gusto pa ring magpatuloy ni Michael sa pag-ikot. Habang lalong kinakabahan, tinawagan ni Bill si Chuck at hiniling na imbestigahan kung sino talaga si Michael dahil natatakot siyang baka naloko sila. Habang nagpapatuloy ang palabas, hinanap ni Chuck ang aplikasyon ni Michael na walang laman maliban sa isang telepono. Agad niya itong tinawagan at natuklasang ito ang numero ng palabas. Pagkatapos ay pinanood niya ang audition tape at naalala ang ice cream truck. Hinahanap ni Chuck ang sasakyan sa parking lot at nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang koleksyon ng mga ID, plaka at mga videotape. Sa una, hindi niya mahanap ang paraan para makapasok pero pinahiram siya ng security guard ng crowbar. Sa studio, nakagawa na si Michael ng mahigit $40,000. Nagsisimula ng magpanik ang production team at iniisip nilang itigil ang laro pero hindi nila magawa ito nang walang patunay ng pandaraya.
Tumawag si Peter para sa isa pang break matapos lampasan ni Michael ang 50,000 dolyar. Bumalik si Chuck sa kanyang opisina dala ang lahat ng papeles na kinuha niya mula sa truck ni Michael. Mayroong business card na may pangalang Lyle Roberts, kaya tinawagan siya ni Chuck na nagpapanggap na isang clerk mula sa hukuman. Tinanong niya tungkol sa restraining order laban kay Michael na natagpuan niya at binanggit ni Lyle na dati nang nagpatakbo si Michael ng pyramid scheme scam. Nang subukan ni Chuck na humingi ng karagdagang detalye, napagtanto ni Lyle na hindi ito tunay na empleyado ng hukuman, kaya ibinaba ni Chuck ang tawag. Susunod, tiningnan ni Chuck ang mga tape. Sa una, mukhang mga home movie ng pamilya ni Chuck, pero di nagtagal ay natuklasan niya ang mga clip na iyon ay na-overwrite ng mga recording ng lumang episodes ng palabas. Matapos mapansin kung anong mga partikular na bahagi ng palabas ang naitala, bumalik si Chuck sa studio at pinanood kung paano patuloy na nananalo ng pera si Michael. Sinusundan ang mga mata ni Michael, napagtanto ni Chuck na na-memorize niya ang mga pattern ng ilaw, kaya't palagi niyang alam kung kailan pipindutin ang baton. Pagkatapos, sumali si Chuck sa production team at hiningi sa kanila na i-rewind ang huling 3 ikot. Itinuro niya ang galaw ng mga mata ni Chuck at kung paano siya nagdiriwang ng maaga. Isang natatakot na Bill ang nagbunyag na ang ilaw ay hindi random. Mayroon lamang itong 5 pattern. Kung may manonood ng palabas ng sapat na beses, hindi mahirap i-memorize ang mga pattern. Inamin ni Bill na tama si Chuck, talagang nakakatakot si Michael. Sa susunod na break, namigay si Sylvia ng mga t-shirt na may tatak sa ibang mga kalahok bilang paghingi ng tawad. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong maglaro dahil sa sobrang tagal ng panalo ni Michael. Dahil abala si Sylvia, sinamantala ni Michael ang pagkakataon para mag-ikot at natuklasan na hindi alintana ng makeup artist ang pakikipaglandian kung si Peter ang gumagawa nito. Dahil walang nagbabantay sa telepono, tumawag si Michael sa kanyang pamilya at ang kanyang asawa ang sumagot. Hindi siya masaya na marinig ito mula sa kanya dahil siya ay isang absent na ama, pero pinayagan pa rin siyang makausap ang kanilang anak na babae para batiin ito ng maligayang kaarawan. Napilitan siyang ibaba ang tawag nang tumunog ang kampana na hudyat na tapos na ang break. Lumingon si Michael at natuklasan na pinapanood siya ng mascot. Samantala, nagtatalo ang production team kung ano ang gagawin. Ang pagmemorya ay hindi maituturing na pandaraya, kaya kailangan nilang pigilan si Michael gamit ang ibang estratehiya. Ang talakayan ay naputol ng tawag mula kay Peter na nagpapaalala sa kanila ng patakaran sa home player spin. Ito ay nagbigay sa koponan ng ideya para mabigo si Michael. Pagkatapos, nagre-record si Peter ng isang espesyal na segment. Ipinaliwanag niya sa publiko na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng palabas, ang episode ay lumampas sa nakalaang oras, kaya maaaring naroon sila hanggang gabi. Sa ngayon, nanalo na si Michael ng halos 70,000 dolyar at meron pa siyang mga spin. Muli siyang nag-spin at kumita pa ng pera bago inanunsyo ni Peter na oras na para sa home player spin. Ibig sabihin nito ay ipapareha si Michael sa isang random na miyembro ng audience na makakakuha ng parehong halaga ng pera na pipiliin ng ilaw sa susunod. Ang pangalan ng masuwerteng tao ay nasa isang card sa mesa ni Michael, kaya binuksan niya ito at nagulat nang mabasa ang pangalan ni Lyle. Si Michael ay sobrang balisa ngayon, ngunit nagawa pa rin niyang mag-concentrate at pindutin ang button sa tamang sandali. Ito ay nagbigay sa kanya ng biyahe sa isang 5-star luxury resort sa Hawaii. Inanunsyo ni Peter na makakakuha rin si Lyle ng parehong premyo. Sa sandaling iyon, inilipat ang spotlight para magliwanag ito sa mukha ni Michael, na nabulag siya ng ilang segundo. Nagreklamo siya tungkol dito at sumali si Janie sa kanya, kaya tinianunsyo ang isa pang pahinga. Samantala, dumating ang CEO ng network sa studio para kumprontahin ang production team. Galit siya dahil 5 pattern lang ang naprogram sa laro at gusto niyang malaman kung sino ang nagpasok kay Michael. Nagsinungaling si Bill, sinasabing si Chuck ang may gawa. Sa studio, nagtatalo sina Janie at Sylvia dahil iniisip ni Janie na binibigyan ng espesyal na trato si Michael sa palabas. Nang banggitin ni Janie ang tawag sa telepono, hinila siya palayo ni Sylvia. Sinabi ni Michael kay Ed na niloloko siya ng mga showrunner dahil alam niya ang pangalan sa card at iniisip ni Ed na nagkataon lang ito, pero nagdududa si Michael. Nagsisimula nang magtaka si Ed kung may ginagawang mali si Michael. Dahil sa sobrang kaba, naglakad-lakad si Michael para luminaw ang isip at natuklasan niyang wala na ang telepono. Sinukol siya ni Chuck at tinanong kung sino ang tinatawagan niya na nagdulot ng pagkataranta kay Michael at tumakbo palabas ng studio. Nagtago siya sa kanyang truck at natuklasan na sira na ang kandado. Nang subukan niyang kausapin ang isang gwardiya tungkol dito, hindi siya pinansin. Pagkatapos ay sinubukan niyang kausapin ang isang pulis, pero sinabi ng lalaki na kararating lang niya dahil tumawag ang studio para sa karagdagang tulong. Umalis si Michael at nakita ang mga pulis sa lahat ng dako, kaya inisip niyang para sa kanya ang mga ito. Matapos magtago-tago at makakita ng mas maraming pulis, wala siyang magawa kundi bumalik sa loob. Napili niya ang maling pinto at aksidenteng pumasok sa ibang palabas. Inakala ng host na siya ay bisita, kaya inimbitahan siyang umupo. Sinabi ni Michael na gusto lang niyang mag-almusal kasama ang kanyang pamilya, pero ang tanging paraan para magawa iyon ay sa pamamagitan ng paglabas sa TV screen habang sila ay nanonood. Sinabi rin niya na lahat ng ginawa niya nitong mga nakaraang buwan ay para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Ang panayam ay naputol nang dumating si Sylvia para hilahin si Michael pabalik sa tamang studio. Samantala, pumunta si Chuck sa team at labis na nasaktan nang malaman na sinisi siya ni Bill sa lahat. Mag-uumpisa na sana ang isang pagtatalo, ngunit pinutol sila ng isang operator upang ipakita na gustong-gusto ng mga tao si Michael na tinitingnan siya bilang pambansang bayani. Kung tama ang kanilang gagawin, maaari nila itong gamitin bilang isang publicity stunt. Nagustuhan ng CEO ang ideya at nagkasundo silang ipalabas ang episode na ito sa pamamagitan ng pag-promote sa pinakamaswerteng tao sa Amerika. Nagpatuloy ang palabas at patuloy na nananalo si Michael. Bumalik si Chuck sa kanyang mesa upang umiyak ng pribado at tiningnan ang teleponong kinuha niya. Nang pindutin niya ang redial button, nakausap niya ang asawa ni Michael. Di nagtagal, lumampas na ang pera ni Michael sa 100,000 dolyar na sa 2025 ay magiging 300,000. Nagdiriwang ang production team, ngunit natigilan ng ipahayag ni Peter na may espesyal na tawag para kay Michael. Ipinapasok ni Chuck sa ere ang asawa ni Michael at iniinsulto siya nito, sinasabing pagod na siya sa mga kalokohan niya. Hinihiling niya na pirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo bago ibaba ang tawag. Tumahimik ang studio at kahit si Peter ay walang masabi. Nagpanik si Michael at umalis sa kanyang upuan, kaya nag-break ulit sila. Nagpanik ang production team at sinusubukang alamin kung sino ang gumawa nito, pero sinabi ng sound technician na nakatanggap siya ng note na pinirmahan ni Bill. Itinuro ng editor na pwede niyang ikat ang segment na ito at dapat silang magpatuloy. Gayunpaman, ipinaalam ni Sylvia na tumanggi si Michael na bumalik.
Pumunta si Bill para kausapin siya at ipinaalam na alam nila ang ginagawa niya, pero hindi nila siya mapipigilan. Kung gusto ni Michael ang pera, kailangan niyang tapusin ang laro. Nang tawagin siya ni Bill na isang bituin at pambansang bayani, pumayag si Michael na bumalik basta't payagan siyang tawagan muna ang kanyang asawa. Kinuha niya ang telepono ngunit napagtanto niyang hindi siya sapat na matapang para kausapin siya, kaya bumalik siya sa palabas nang hindi tumawag. Para sa susunod na round, ipinasa ni Michael ang kanyang turn kay Ed. Nagdiwang ang mga tao sa kanyang kabaitan habang ang production team ay nagulat. Galit na binasag ni Bill ang souvenir plate. Pumayag silang ipalabas ang episode na ito ng isang beses lamang at pagkatapos ay ibaw ng kwento magpakilanman. Pagkatapos maglaro ni Ed at Janie, ibinalik ang turn kay Michael na may natitirang isang spin. Pinili niyang ihinto ang button na nakapikit ang mga mata. Pagkalipas ng 2 linggo, nanonood ang pamilya ni Michael ng palabas. Nagalit si Lyle at pinatay ang TV bago dalhin ang bata sa paralan. Binuksan muli ito ng asawa ni Michael at natuklasan na nanalo si Michael ng lahat. Sa screen, tinanong siya ni Peter kung ano ang gagawin niya sa pera at sumagot si Michael na hindi niya alam. Ito ay batay sa totoong kwento. Pagkatapos ng episode ni Michael, nagdagdag ang network ng 27 pattern sa board at nagtakda ng limitasyon na $75,000 para sa mga panalo ng mga kalahok. Thanks for watching.